Good morning! Happy Mother's Day! Sige, palakpakan natin ng Ginoo, be. Sige pa. Let's bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. Kalimutan ko, Tagalog pala. Today is Mother's Day and we are celebrating, the whole world is celebrating the life of the mother. Ako nga nagpapasalamat kanina kasi I am blessed enough even though na ako ay hindi totoong anak ng mga magulang na siyang alaga sa akin, ako ay pinalaki. At dahil doon, ako ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtapos ng aking pag-aaral. At ngayon ay ako isang professional na. 6 years old pa lang ako ay namatay na yung tatay ko, yung foster father ko. Pagkatapos niyan ay kami na lang dalawa ng nanay ko, yung foster mother ko. Nagpaalam siya sa akin na pwede ba siyang mag-asawa ulit, pero hindi ako pumayag. Kaya siya na lang yung buhay niya na lang ay nakatuunan na talaga sa akin. Hanggang sa ako ay nag-graduate, nagkaroon ng anak, 2 diploma yung aking natanggap no ako ay nag-graduate, diploma ng aking kurso sa education, at the same time, pinanganak yung aking panganay na si Carl. Hanggang doon, andun pa rin yung pagmamahal ng isang ina. Siya pa rin nag-alaga ng aming mga anak. Pakisabi sa katabi mo, uso na yan ngayon. Yung term nila na ginagamit na back job. Pero ang intention talaga ng Panginoon ay ipaalam sa ating lahat na yung kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Tinanggap tayo ng Diyos bilang isang tao na mayroong pag-asang magbago. Kaya tayo ay naniwala at ngayon ay nabigyan ng pagkakataon na bumalik sa Panginoon at makinig sa kanyang salita. Ngayong umaga rin ay nare-reflect natin yung ating mga sarili dahil bukas ay tayo ay buboto. No? Binigyan tayo ng maraming araw na makinig, alamin kung sino yung mga kandidatong dapat nating butuhin, and higit sa lahat, ang katawagan ng Panginoon ngayong araw na ito, tayo ay manalangin. Ipanalangin natin yung ating kandidato na bubutuhin dahil alam natin na hindi enough yung ating boto. Pero alam ko na pag ang Panginoon ay gumalaw, ay talagang bibigyan niya tayo. Ipapanalo niya ang leader na kung saan ay siya ang pumili. Yes, lahat naman ng leader ay hindi aksidente. According sa Romans 13:1, na kailangan nating mag-submit sa lahat ng mga leader dahil sila ay inappoint ng Panginoon. So habang hindi pa tayo nagkaroon ng leader, ipanalangin natin. Alam nyo kasi ang Diyos, siya ang Diyos ng milagro. Yung imposible sa tao, kaya niyang gawing posible. Kaya nga, doon siya gumagalaw sa ating panalangin. Kaya ang topic natin ngayong araw, intentional prayer. Ang prayer ay isa lamang wala na ibang paraan pala tayo na makakontak sa Diyos, kundi sa panalangin. Kaya ang gusto mong tumawag sa Diyos, gusto mong humingi ng iyong kakailanganin, ikaw ay mag-pray. Prayer is our only way to connect to God. It is a medium where His people and Him are communicating. Sa ganitong pamamaraan lamang tayo makakommunicate sa Panginoon at siya, sa ganitong paraan lang din tayo, hinahayaan natin siyang makagalaw sa ating sitwasyon. People pray, tayong lahat ay nananalangin dahil mayroon tayong kailangan sa Diyos. Kaya kung gusto mong humingi sa Panginoon, kailangan mong mag-pray. Okay? There is an interest to call, interesado tayong tumawag dahil mayroon tayong kailangan. And ang ibig sabihin, intentions are interest being manifested through behavior. Pag ikaw ay interesado, ikaw ay gumagalaw
Makikita sa galaw mo kung ikaw ay interesado o hindi. Sabi nga ng teacher ko noon, physically present but mentally absent. Pakitanong yung katabi mo, andito ka ba ngayon? Diba? Kailangan ng Diyos ng focus. Kasi intentional prayer, ito yung gusto ng Diyos na ikaw ay totoo sa Kanya. Hallelujah! Interest may not be intentional if not manifested. Kung totoong interesado ka sa Kanya, praise God, andito si nanay. Kung totoong interesado kang magsimba sa Kanya, makikita ka dito. Hallelujah! Kung gusto mong makapasa sa exam, ikaw ay nag-study. Kung saan yung interest mo, doon nakikita yung galaw ng buhay mo. Hallelujah! We pray dahil intensyon nating manalangin. Intentions are the transformation of interest into action or manifestation. Itong intention daw ang nagbibigay daan para yung interest natin ay makikita sa ating aksyon. Hallelujah! So, intention is iniisip mo muna bago mo ginawa. Ito yung intention. Ito rin, ang intentions are, ito yung motivating factor na ginagawa mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Naalala ko po na ako ay uminom ng beer noon. Mapait. Mapait siya. Pero intention mo na uminom. Kaya napaulit-ulit mong ginawa, nakalimutan mo yung pait. Hallelujah! Alam nyo kasi sa panalangin, kung intentional mo talagang ginagawa, at first, mahirap para sa iyo. Di ba? Alam nyo ba yung kalaban mo sa panalangin? Alam nyo ba kung sinong kalaban nyo? Yung inyong unan at saka yung inyong kumot. Lalong-lalo na pag umuulan. Mahirap bumangon. Tapos sabihin pa natin, si Satanas talaga ito ba? Hindi talaga ako makagising? Pakisabi sa katabi mo, sarili mo. Diba? So, intentional prayer, itong intentional prayer, must come from the heart. Dapat sa puso nang gagaling. Hindi sa kapitbahay. Tingnan natin in 1 Samuel 16:7, sabi niya, pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas ng kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Ano bang meron sa puso natin ngayon? Andyan pa ba yung duda? Hindi tayo naniniwala dahil kulang tayo ng interest. Bakit kaya hindi tayo interesado? Di ba? Alam nyo kasi mga tao ngayon interesado sa kandidato? Kasi maraming perang binibigay. Ang kandidato naman interesado sa tao? Kasi kailangan nila ang buto ng tao. Paano nga ba tayo manalangin? Nakabase sa makikita sa mga galaw natin. Tumatawag lang na ba tayo sa Panginoon o nananalangin lang tayo pag tayo ay may kailangan? Tayo ay may sakit? Testimony po. Kagagaling lang ng asawa ko sa sakit. Pakisabi sa katabi mo, hindi COVID. Kinaklaro ko lang. So ngayon, sinabihan siya ng anak namin, na babae, Mami, mag-repent ka. Kasi, di ba, sabi ng Bible, magkasakit ka daw dahil may kasalanan ka. So, mag-repent ka. Walang ginawa ang nanay kundi tumango, oo nak. Kailangan sa atin ang magpakumbaba sa Panginoon. Kunin yung pride natin para makatawag tayo sa Kanya. Kasi hindi makagalaw ang Panginoon pag
mayroon tayong mga pride sa mga puso natin. Masarap yung fried chicken, pero yung pride sa puso, hindi. Kasi bakit? Pag ikaw ay mayroong pride, hindi mo nasasabi yung totoo. Hindi mo naaamin na ikaw ay may mali. Higit sa lahat, dinadaya mo yung sarili mo. Pero salamat sa Diyos. Kasi nga, tinitingnan niya yung kung ano yung nasa puso mo. Sa puso, makikita ang katotohanan. Kaya nga, ang sentro ng panalangin at ang ating pagsamba ay makikita sa puso. Ang Panginoon ay binibigyan ng importansya kung anong andyan sa puso natin ngayon. Tayo ba ay napilitan lang na pumunta dito kasi ayaw nating maghugas ng pinggan sa bahay? Hallelujah! You can hide. Maitatago mo kung ano ang meron sa outside mo. Pero hindi mo maitatago kung anong andyan sa puso mo. Kung ang pulis, sinasabihan yung kriminal, sumuko ka na, lumabas ka na dyan. Ang katotohanan ay kusang lalabas sa mga puso natin. Hindi natin madadaya. Sabihin mo, walang nakatingin. Kaya mo yung nararamdaman mo. Magtaka ka na lang balang araw, bigla ka na lang nagpakamatay. Kasi hindi mo na kaya. Pakisabi sa katabi, ilabas mo. Diba? Nakikita ng Diyos kung anong meron dyan sa puso mo. Kaya nga gusto niyang mabuhay tayo sa tama at katotohanan lamang. Alam nyo kasi, nasubukan ko na ring dumaan sa highway na mayroong LTO. Pag alam mong wala kang lisensya at yung motor mo expire, ay talagang takot kang magdaan. Kasi alam mo, huhulihin ka. Pero alam mo na ikaw ay may lisensya, lahat kompleto ka, nasa tama ka, hindi ka natatakot. Ganon ang kapangyarihan ng katotohanan sa buhay ng tao. Kaya nga hindi ka nahihiya tumawag sa Panginoon dahil alam mo na ang puso mo ay walang galit, walang pride. At alam mo yung panalangin mo ay sasagutin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige pa, kasa natin. Ganon ang Panginoon magtingin. Hindi siya masyadong nakikinig sa mga English mo na mga salita dyan sa prayer mo. Kundi, tinitingnan niya kung ano yung nasa puso mo. Lord, you know what is in my heart. Kaya nga sabi ni King David, kunin mo, Panginoon, kung ano yung nandyan nakaharang sa puso ko. Dahil alam ko na kahit anong tawag ko sa inyo, hindi mo ito masasagot dahil merong harang. Pag merong harang, ibig sabihin hindi pwedeng dumaan. Diba? Nung time ng COVID, pinipilit talaga nating lumabas. Nakaschedule ngayong araw blue, ikaw yellow. Hindi ka talaga makakapasok sa mall. Kaya huwag tayong tumawag, huwag tayong manalangin sa Panginoon kung wala tayong intensyon na walain yung mga kasalanan natin, sa puso natin, yung mga galit natin dyan, pride na meron dyan. Kahit ilang kain mo ng fried chicken, hindi matatanggal yung pride na yan unless kung isurrender mo yan sa Panginoon. Isipin natin na pag meron pa tayong mga galit sa puso natin, hindi pa tayo nagpatawad, nandyan pa rin yung ating kasinungalingan. Alam mo na ang sagot sa iyong panalangin. Dahil nakikita ng Diyos. Sabi niya nga, ako ay tinitingnan ko'y ang puso. Naniniwala ka ba na ikaw ay yayaman? Then wag mong tingnan ang iyong sitwasyon ngayon na wala kang pera. Tingnan mo ang puso mo na mayroong interest, intensyon na
Desire mo talagang yumaman? At hindi mo yan gagawin sa isang araw lang. Araw-araw mo yang ihingin sa Panginoon para siya ay gumalaw. Nakasmile na yung bilyonarya. Alam niyo kasi yung Panginoon, kayang gumalaw sa mga imposibleng Diba? Kayang gumalaw sa mga bagay na sa tingin mo parang imposible, pero posible. Hindi natin alam, paglabas natin sa fellowship na ito, mayroong taong pupunta sa iyo, attorney, ma'am, nakalimutan ko po, matagal ko na po kayong hinahanap. Mayroon pong iniwang sa iyo, ma'am, house and lot at saka sasakyan. Pirma nyo na lang po ang kulang. Ganun po ang Panginoon magalaw. Hindi nyo ba alam na ang lahat ng nagmamayari dito sa mundo ay ang Panginoon? Kaya niyang ibigay sa iyo anytime yan. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi naman ng Panginoon sa Proverbs 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, ayun din ang magiging buhay mo. Sa English yan, sa term, guard your heart, for it is the fountain of life. Pag kayo'y nagpapacheck up sa doktor, tinitingnan, inaalam yung tibok ng puso mo. At sabi ng doktor, parang hindi na tumitibok yung puso mo. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon, paraphrase, tinicheck up ng Panginoon, parang hindi na tumitibok yung puso mo sa akin. Ibig sabihin, wala kang interes sa Kanya. Yung buhay mo ay walang kabuluhan. Diba? Andito tayo ngayon, nagsisimba tayo sa Panginoon dahil interesado tayo sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan nating punuin yung ating mga puso ng pasasalamat at salita ng Diyos. Tayo ba ay nagbabasa ng mga Bible natin? Ang tanong, Pastor, hindi kami makapagbasa kasi wala kaming Bible. Isipin mo, ilang beses ka nagpa-load ng cellphone mo sa isang linggo? Palagay natin, sa isang linggo nakapag-load ka ng 300? 300 ba? Aabot ba ng 300 ang 1 week na load ng cellphone? Nagpapa-load ka ba ng 300 a week? Wala. 100? 100. Sige. Pwede ka namang mag-sacrifice. Ito yung encouragement ko rin sa Greenfield noon. Kung nakayanan mong mag-ipon para sa cellphone mo, kung nakayanan mong pag-ipunan, bumili ng gusto mong pantalon, try mong pag-ipunan ang Bible. Minsan kasi ang aso ginagamit ng demonyo para hindi ma-deliver yung kanyang salita. Alam nyo kasi ang Diyos ay intentional. Ngayon, kung intentional talaga tayo sa aso natin, kukunin niya ng Diyos. Mawalain niyan. Lahat ng umaharang para sa Panginoon ay kinukuha niya. Tandaan nyo yan. Kaya nga, isa sa mga purpose ng Diyos, pag yung mga mahal natin sa buhay na mga matigas talaga yung ulo, kinukuha yan ng Panginoon para mabawas-bawasan yung problema mo. Di ba? Ganun ang pamamaraan ng Panginoon. Ngayon, sabi ng Panginoon, ingatan mo yung puso mo. Punuin mo ng salita araw-araw. Kailangan mong bumili ng sarili mong Bible. Hallelujah. During the exam, bawal kang humiram ng ballpen sa katabi mo. Kailangan mong magdala ng ballpen ng sarili mo. Wala pang pandemic yan, ha? Ngayon, may pandemic na. Bring your own ballpen. Bawal humiram. Ganon din po sa Panginoon. Dapat may sarili. Kung intensyon talaga nating sumama sa Panginoon, dapat magbigay tayo, magplan tayo,
i-reward natin yung sarili natin ng ating personal mismo na Bible. Simula bukas, mag-canvas kayo ng Bible sa mall. Magkano ba yung isang Bible? Tanungin mo yun doon, marami yun doon sa KCC. Tapos, bibili ka ng isang. Iyo talaga yan. Alam nyo kasi, pag intentional ka sa Panginoon, iingatan mo yung Bible na yan. Babasahin mo. Ako isang teacher. Hindi ako nasisiyahan pag nakikita ko yung libro ng estudyante na malinis, walang punit. Hindi na ano yung mga pages. Yung minsan pa nga, mayroong kanin na nakadikit. Gusto ko yung luma. Yung pagbigay mo sa kanya bago, pagbalik sa iyo, luma. Pagbigay mo sa estudyante bago, walang sira. Pagbalik, mayroong sira. Ibig sabihin, ginagamit. Ganon din yung Bible natin. Pag tayo ay bumibili ng Bible, ay talagang gamitin natin. Amen? Kasi, kailangan natin ng salita na ipuno sa ating mga puso o sa isipan natin para hindi tayo malinlang ni Satanas. Alam nyo kasi, pag kulang yan dyan, posibleng punan yan ng ibang mga bagay. Kaya yung mga young people natin nagsusuicide kasi kulang ng salita. Kulang ng encouragement. Anong nilalagay dyan? Mga TikTok, email, Facebook, Messenger, kung ano yung trending ngayon, yun ang nakalagay sa puso't isipan. Kaya pagdating ng problema, walang lakas na harapin kasi walang laman yung puso. Kaya nga, guard your heart for it is the fountain of life. Yung salita ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Alamin natin kung sino tayo kay Kristo. Alamin natin yung kapangyarihan natin na binigay niya sa atin. Magpakilala tayo kung sino tayo sa mundo. Hindi tayo perfect. Pero mayroon tayong kapangyarihan na labanan ang ating mga weaknesses. Lately, andun kami sa Czech. Lahat, nakainom na yung San Mig Light. Maraming San Mig Light. Sarap. Maraming pulutan. Pero mas masarap pala pag tubig ang inumin mo at pulutan ang kainin mo. Sabi ng isang supervisor, yan, 1 galon na ng tubig na ubos na yan. Ako, nagpapasalamat ako sa sitwasyon kasi may sakit yung asawa ko noon. Minsan kasi hindi natin nakikita yung sitwasyon pala merong maibigay sa atin na magandang bagay. Sabi ko, sir, mauna na ako kasi may sakit asawa ko. Okay. Pakisabi sa katabi mo, desisyon lang. Diba? Bakit nung nagsimula kang mag-inom noon, desisyon man lang na magtikim ka? Hanggang sa lumaki ng lumaki? Hallelujah. And then, ito pa, be honest. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Hindi nga kapatid, kakambal talaga yan. Pag ang isa tao nagsisinungaling, sigurado yan, magnanakaw yan. Tanungin mo yung magnanakaw kung nagnakaw siya. Wala! Di sinungaling siya. Di ba? Hindi talaga aamin yan. Kaya nga, kakambal ng sinungaling ang magnanakaw. Hallelujah! Are you blessed today? Ito pa, seek accountability. Lahat tayo ay accountable sa mga aksyon natin. Walang perfect. Pero pinaalam sa iyo ang tama at mali. Pero ginawa mo pa rin yung mali. Sabi ng isang sister natin, bakit madaling gawin yung mali kaysa sa tama? Kasi hindi tama ang nasa puso. Kung lahat sana ng tama, lahat ng salita, nilagay mo dyan sa puso mo, may huhugutin ka. At the time na gagawa ka na ng mali, dahil meron kang alam na tama, pinairal mo yung tama. Alam nyo kasi,
ang pagdesisyon sa tama at mali ay isang test yan siya na ikaw ay tutubo sa iyong faith. Hallelujah. Andyan ka na sa sitwasyon na pipili ng tama at mali. Ngayon, pinili mo yung mali, ay walang opportunity na ikaw ay magtutubo sa iyong faith. Pero dahil pinili mo yung tama, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na tumubo. Ganun po tayo, dimensional. Ito yung explanation ni Pastora. Matapos mong mailampasan ang isang test sa grade 3, ikaw ay ipopromote sa grade 4. Pagdating mo sa grade 4, another test na naman. Dapat ipasa mo naman yung test na yon para ikaw ay mag-grade 5. Ang kagandahan nito, walang katapusan na test. Alam nyo kasi sa Panginoon, sa school kasi bawal mangopya. Pero sa Panginoon, pwede mong kopyahin. Halimbawa, gusto mong magbago. Marami tayong mga kapatid dyan na nagbago rin sa kanilang mga buhay. Magtanong-tanong ka. Dahil sa narinig mo, pwede palang baguhin yung isang tao? Ano kayang ginawa niya? Pwede pa kopya? Ganon sa Diyos. Sa mundo, Bakit? Bakit hindi pwedeng kumopya sa mundo? Kasi kompetisyon. Sa Panginoon, pwede kang kumopya. Gusto mong magbago, huwag ka isang bakla, gusto mong maging lalaki, kopyahin mo yung nangyari sa isang tao na yun na gusto niyang maging lalaki. Kaya nga tayo ay nagtetestify. Ang isang tumboy na naging babae, ang isang babaero na naging totoo sa kanyang sarili. At talagang nagtayo. Tinama yung kanyang mali. Ang isang sugarol na Kristo ng sabungan, ngayon ay para kay Kristo na talaga, na si Jesus. Ganon ang history ng buhay natin. Kailangan natin magiging accountable. Kailangan din nating maging wise and maging discerning sa mga bawat buhay natin. Alam mo na madilim. Alam mo na may tae. Alam nyo kasi ang ugali ng Pinoy? Pinoy talaga. Pinoy ako. Sinisigaw sa buong mundo. Alam na tae, kunin pa yan. Tae ba ito? Amuyin pa. Tae nga. Ang Panginoon ay binibigyan ka ng direksyon. Magtaka ka na lang bakit hindi ka hinahayaang sumama sa mga kaibigan mo. Dahil alam niya na hindi sila nakakatulong sa iyo. Minsan nalulungkot ka kasi na hindi mo na nakakasama yung mga kasama mo noon. May purpose yan. Kasi ikaw ay hinihiwalay ng Panginoon dahil may purpose siya sa buhay mo. Amen? Gusto niyo magbago? Baguhin yung kasama niyo. Baguhin niyo sinong mga kasama niyo. Part yan ng pagbabago na ikaw ay sasabihan na hambog. Hindi ka na sumasama sa kanila. Pero alam mo, sa unahan, magbabago ka. Sa testimony, sabi ng isang kaibigan ko, hambog na daw ako kasi hindi ako sumasama sa kanila. Ganito, ganyan. Marami na silang sinasabi. Ang sabi ko naman, kung ang pagiging hambog lang, ang magiging dahilan para masira yung pagkakaibigan natin, then, let it be. Umabot ang 1 taon, mas lalo pa kaming nagkaibigan. Ang Panginoon ay gumagawa ng paraan. Pwede pala kayong maging kaibigan na walang bisyo. Pwede mo pala silang, pwede ka palang sumama sa kanila na ikaw ay hindi maging pareho sa kanila. Sabi ng isang pastor, by the way, greetings ko rin kay Pastor Jan, no? Ano apelyido ni Pastor Jan? Landayong. At saka yung misis niya. Kinasal na yung anak nila na babae. Yung conditioning of the mind ng isang tao, ang isang parent sa kanilang anak. Sabi niya, nakasama ka nga sa kanila anak, pero wag mong kalimutan na hindi kanila kapareho. Naiiba ka sa kanila.
Andyan ang Panginoon sa iyo at hindi ko rin sinasabi na wala ang Panginoon sa kanila. Pero nakikita yan sa ginagawa ninyo. At yun, hindi naman perfect yung pagpapalaki ng anak, pero nagkaroon yung direksyon kasi sinasabi ng anak sa kanyang sarili, hindi ako pareho sa mundo. Ako ay para sa Panginoon. Amen? So sa ating pagbabantay sa ating mga puso, ibig sabihin, pinoprotektahan natin yung buhay natin para hindi tayo magkaroon ng kasalanan. Or pinoprotektahan natin yung ating mga buhay, yung puso natin, para hindi tayo madala ng mundo. Amen? Next, intentional prayer, kailangan makita sa aksyon. Hindi sa salita. Ang salita dapat mayroong gawa. Sabi naman sa James 2:26, kung papaanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Meron bang andyan sa Panginoon na nagsusugal? Ang tanong, umiinom ba ang Panginoon o nagsusugal ba? Kaya nga, ang ating pananampalataya, yung paniniwala natin sa Diyos, makikita dapat sa gawa natin. Tayo ay nasave ng Panginoon. Kaya tayo ay nagpa-participate sa mga reaching out kaya gusto nating ma-share ang salvation na ito sa ibang tao. Amen? Kung gusto mong yumaman, ginagawa mo ang lahat para ikaw ay yumaman. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng kagustuhan mo ay makikita sa gawa mo. Gusto mong magbago, pero pareho namang mga tao ang sinasama mo. Kailangan mong ibahin ang environment mo kung gusto mong magbago. Kaya, we are not saved by works. Hindi tayo masisave sa pamamagitan ng mga gawa natin. Pero, we are saved for work. Na-save tayo para magtrabaho. Hallelujah! Are you blessed today? Faithful people produces good works. Lahat ng mga taong totoo sa Diyos ay talagang gumagawa ng mabuti. And ang pananampalataya na walang gawa ay useless. Hallelujah! Unproductive and faithless faith. Hindi ka maniniwala sa Panginoon na siya ay healer unless na ikaw ay ginamit ng Diyos na pumunta sa ospital at nilehans yung may sakit at gumaling. Nakita mo na totoo siya dahil yung paniwala mo na siya ay healer, ginamit mo sa tao, kaya nakita mo na ang tao ay gumaling, ibig sabihin, totoo siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, palakpakan pa. Yung patay na katawan, hindi nakakagalaw. Useless. Nilalagay sa kabaong. Walang magawa. Hindi mo mapanginabangan. Hindi mo kayang utusan na bumili ng asin. Yun ang patay na pananampalataya. Meaning, yung buhay natin kay Kristo, magkakaroon lamang ng bunga at may enjoy natin ang mga produkto nito pag tayo ay gumagawa sa Diyos. Last time, andun yung mga grupo natin sa Barangay Sitio Salcan, Barangay Paraiso. Kahit maraming rebelde, pumunta tayo doon. At nakita natin na ang Diyos nga ay protector natin. Dahil walang nangyaring masama. Lahat ng nangyari doon ay mabuti. Marami ang bumalik sa Panginoon, sa Diyos, at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas. At napatunayan natin na kapag tayo pala ay nasa gawain ng Panginoon, ang kanyang supply, hindi lamang pagkain, higit sa lahat, proteksyon, ay mai-enjoy natin. Amen? No work, no pay. Oh,
Kala nyo sa KCC lang yan, ha? Kahit sa Panginoon, pag ikaw ay hindi nagtatrabaho, hindi mo mai-enjoy yung kanyang pagpapala. Intentional prayer is a continuous prayer in work. Araw-araw mong ginagawa yung panalangin. Kaya intentional ka na kung ano yung prayer request mo nung May 1, the same prayer request na ginagawa mo hanggang sasagutin ng Panginoon until May 31. Paano yan? Naputol kasi nasilaw ka sa salapi ng botante, anang kandidato. Nakalimutan mong manalangin? Hallelujah! Lastly, intentional prayer is focused and consistent. Tingnan natin Luke 18:1-5. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Ulitin ko po, laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa bayan ding iyon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang byuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Alam niyo kasi, gaya nitong anak ko na si Soriel, even si Abigail, pag mayroong kailangan niya at gusto, hindi titigil yan talaga sa kahingi ng kahingi ng kahingi. Yung bunganga, puro daddy, daddy, daddy. Ice cream, ice cream, ice cream. Ganon din pala sa Panginoon. Malaman ng Panginoon na ikaw ay talagang totoo or intentional sa iyong panalangin. Pag ito ay palagi mong yan, i-share ko na lang sa iyo. Sinabi ng judge na yan or hukom na yan na hindi talaga yan. Pag oo talaga. Pero dahil sa kakulitan nitong byuda na ito, nagsabi na ang judge hindi, pero palagi pa rin siyang pumunta sa judge, nainis ang judge. Pakisabi sa katabi mo, inisin mo ang Panginoon. Sa tamang pamamaraan. Diba? Mainis mo ang Panginoon at siya ay bibigay ang iyong gusto. Tinitingnan niya rin yung iyong interest. Kung intention mo ba talaga? Hallelujah! So, ibig sabihin, intentional prayer ay isa lang ang direksyon at mayroong focus. Hindi siya na-distract. Kahit anong sinabi ng judge, patuloy pa rin siya. Dahil alam niya na mayroong pagbabago. Gusto niyo magbago pamilya niyo? Huwag niyong atanan, huwag niyong tantanan. Si Mike Enriquez pa, hindi ko kayo tatantanan! Ganon din po ang panalangin. Huwag nating tantanan yung mga anak, mga asawa, mga pamilya natin na mga mahirap ispilingin. Dahil sa pag hindi natin pagtantanan sa kanila, ay talagang later on, ma-spilling na yan sila. Ibig sabihin, may pagbabago. Amen? Kung gaano kalaki yung bagyo sa buhay mo, problema man yan, tests and trials, pag ito ay na-overcome, ganon din ang lakas na iyong makukuha sa Diyos. Amen? Ang intentional prayer ay hindi sa subject para ma-discourage ka. Hindi ka lang nabigyan ng lollipop, umiyak ka kaagad, at ikaw ay nagpalayo. Rain or shine, tayo ay manalangin sa Panginoon. Amen? Kaya sabi niya nga, sa 1 Thessalonians 5:17, sabi niya, pray always. Ang always na yan, mabuti man o masama ang sitwasyon ng buhay mo, mag-pray ka. Amen?
Ang intentional prayer ay nakafocus sa positive, hindi niya minamagnify yung negative. Pag ikaw kasi tao, nakafocus palagi sa, may asawa ko, lasing na naman. Yung ko, nakasugal na naman. Siguro ka, lasinggiro ka. Sa panalangin kasi, ini-speak out natin, I believe, Lord, na magbabago itong tao na ito. In the name of Jesus. Magtaka ka na lang isang araw, siya pa mismo ang magyaya sa iyo na magsimba. Speak nyo lang. Yung banal na espiritu ay mag-convict sa kanya. Hallelujah. Minsan kasi talaga gusto natin tayo. Ano sabi nga? Let go and let God. Hayaan mo ang Diyos na gumalaw. Amen? It will never stop until something is going to happen. Huwag tayong huminto hanggang sa mayroong mangyari. Alala ko noon, nung ako ay nanliligaw pa, noon pa man yun. Nung ako ay nanliligaw pa sa gusto mong maging kasintahan, hindi ka talaga huminto hanggang hindi mo makuha yung oo niya. Ganon din sa Panginoon. Parang tayo nanliligaw sa Diyos. Later on, pag nakuha natin yung oo niya, ang saya-saya natin, di ba? Ibig sabihin, nasagot yung ating mga prayer requests. Amen? Push! Pray until something happen. Push. Persistence rather, yung porsigido ka talaga, despite ano ang nahaharang sa daanan mo, ay patuloy ka pa rin. Matigas yung ulo sa Diyos. Kahit sinasabihan ka na ng iyong mga kapitbahay, wala kang dyan, wala kang makukuha dyan. Hindi ka pa rin humihinto. Dahil alam mo na balang araw, sisikat din ang araw. Balang araw, sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Amen? So, parang it is an act of stubbornly doing something. Alam niyo yung stubborn? Sa term natin sa Ilonggo, dungul. Sinabihan ko na huwag tumawid, tumabok. Nasagasaan tuloy. Yung nakafocus ka talaga, yung hindi ka talaga natitinag kahit anong naririnig mo. Did you remember the frog? Yung frog, na meron silang racing, paakyat sa bundok. Marami sila na frog. Itong frog na ito ay talagang nakafocus siya. And along the way, habang siya ay nagta-travel, nag-join sa race, marami na siyang naririnig. May mga buaya yan doon. Ganito, ganyan. Kakainin ka doon ng ibang mga hayop. Maraming nagsasabi sa kanya along the way. At alam niyo ba ang frog na ito? Patuloy pa rin. Patuloy pa rin. Makita ka dyan, sigurado kakainin ka talaga ng mga tao kasi ang tao ay kumakain na ng mga palaka ngayon. Ang dami ng mga nagsasabi sa kanya along the way. Hanggang sa natapos ng frog na yon ang race, nandun siya sa taas, siya ang nakakuha ng first. Alam niyo ang moral ng story na yon? Alam niyo ang frog? Ang frog na yon ay bingi. Hindi niya naririnig lahat ng mga sinasabi ng tao. Ang kanya lang ay makatapos. Kailangan din pala nating maging bingi sa buhay na ito. Bingi na hindi dapat pakinggan yung mga negative, positive lang. Happy-happy lang. Diba? Happy-happy lang. Minsan, kailangan nating magsakripisyo at kailangan nating iahon, malampasan yung mga problema. Sino dito gusto walang problema? Taas ang kamay. Ilipat natin yung bahay niyo doon sa kabilang. Alam mo yung tao walang problema? Walang problema sa pagkain sa umaga, sa hapon, sa tanghali. Walang problema kung kailan gigising. Yung mga tao walang problema.
Alam niyo yung lugar nila? Sementeryo. Oo. May mga tao lang problema yun. Pero habang buhay tayo dito sa lupa, meron talagang problema. Design niya ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na hindi natin kakayanin yung problema natin. Pero pag andyan siya, siguradong makakayanan natin ang problema natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi tayo humihinto. Patuloy lang. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang presidente ng mundo. Bahala kayo dyan. Importante, save kami. Andyan kami sa Panginoon. Magbabago man yung presidente ng Pilipinas, hindi tayo magbabago sa pagsamba natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo huminto dahil naniniwala tayo na darating ang panahon. Paglaki ko, yung mga sa sa Precious. When I grow up, I want to be a pilot. Soriel, I am Soriel Ornan M. Perez. When I grow up, I want to be a preacher. Tayo, hindi tayo huminto. Kaya nga sabi ng salita sa Galatians 6:9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Winner never quits. Quitter never wins. Ganun lang po ang buhay dito sa mundo. Pag sumuko tayo, talo tayo. Walang problema mamamatay. Ang maganda, tayo ay mamamatay na lumalaban. Binigyan ka nga ng baril. Pagdating sa gira, tumakbo ka, namatay ka na, hindi mo napaputok yung baril mo. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang duwag. So hopefully today, ang Panginoon ay nagbibigay ng mensahe sa atin as an encouragement to every believer. Happy Mother's Day. To all the mothers around the world, naging display yung buhay ng isang nanay. Alam nyo kasi ang tatay, pag nagkasala ka sa pamilya, pagalitan ka talaga ng tatay. Pwedeng na hindi kanya kilalanin na anak. Pero yung nanay, yun ang siyang kukup-kup sa anak. Hallelujah. Yun lamang ay refleksyon ng pagmamahal ng Panginoon na walang kondisyon. Kahit gaano ka makasalanan yung anak, kayang tanggapin ng nanay. Dahil ang pagmamahal na walang kondisyon ay nailagay na sa puso ng bawat nanay para ipaalam sa buong mundo na siya ang Diyos na walang kondisyon. Are you blessed today? Palakpakan natin ang Panginoon. So hanggang muli, dito po sa BCF Purity, ang Panginoon ang siyang ating itinataas. Bukas tayo ay buboto. Ang panalangin po namin na lahat tayo ay magpili ng tamang kandidato. Amen? So manalangin po tayo, pikit natin yung ating mga mata. Tanggapin natin ang Diyos na siyang magkaroon nagbibigay sa atin ng direksyon at instruksyon kung sino ang tamang kandidato na ating butuhin bukas sa araw ng eleksyon. Lahat po tayo ay magsabi, Our Father in Heaven, salamat po Panginoon sa iyong bugtong na anak, na si Jesus na namatay para sa aking kasalanan. Ngayong araw, kinokonfess ko sa aking bunganga, pinaniniwalaan ko sa aking puso na si Jesus ang aking Diyos at ang aking tagapagligtas. Tinatawag kita, Banal na Espiritu, turuan mo po ako, i-lead mo ako, i-guide mo ako sa aking buhay at bukas sa aking pagboto, i-lead mo po ako sa tamang kandidato
na aking iboboto. Salamat po na ang aking pangalan ay nailista mo na sa libro ng mga buhay. Save ako. Naniniwala ako na ang buong pamilya ko rin ay isi-save mo. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Let me pray for you. Father in heaven, thank you, Lord, for this Sunday, a day of celebration of your goodness. Thank you for all the mothers around the world. Thank you for my mother. Thank you for the mother present today in this BCF Purity. We speak blessing upon them, Lord. Thank you for the life na binigay ninyo sa buhay ng bawat nanay. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa kanilang buhay. Nililift up ko po ang lahat ng mga mother na guide them, na palakihin yung kanilang mga anak, dalhin sa simbahan, na magkaroon ng takot sa inyo, ang lahat ng mga anak, para hindi kami magkaproblema later on sa paglaki ng aming mga anak. At ngayong Sunday, binabalik po namin ang papurit pasasalamat, kasama ang aming mga paniniwala, pananampalataya, na kung saan kami ay nagtitipon dito united, na tumatawag sa inyo, na ikaw ang gumalaw sa eleksyon namin bukas, at naniniwala kami na ikaw lamang ang Diyos, nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na kayang gawing posible ang mga bagay na imposible. Ito po ang aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po, at until next time, here in BC Purity, we will know the truth through the Word of God. God bless everyone.